Hindi ito alam ng karamihan dahil ang mundo ay punong-puno ng deception upang iligaw ang tao. Siguradong ikagugulat mo ang mga bagay na ito dahil napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoong Hesus. Take this a reminder and encouragement na lalong makilala ang Diyos at lalong lumalim sa pagkaalam sa Biblia. Ito ay napakahalagang dapat malaman ng bawat tao dahil may magaganap na paghuhukom. Revelation chapter 20 verse 11, pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon, ang langit, ang lupa ay biglang naglaho na hindi nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ng kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito ay sa lawang apoy na ikalawang kamatayan. Merong aklat dito na nabanggit. Isa na po dito yung aklat ng talaan ng mga ginawa ng tao. Mga taong hahatulan sa araw ng Judgment Day. Revelation chapter 20 verse 12, at ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. Nakalagay dito lahat ng ginawa ng tao nung siya ay nabuhay sa lupa. Mapapansin nyo, kahit namatay na, haharap pa rin sa paghuhukom. Magre-resurrect yung body niya at yung soul niya. Kahit mayaman o mahirap na nakonbikta na mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ipapakita sa librong ito ang katunayan sa mga ginawa nila nung sila ay nabuhay. Ito ang masakit na katotohanan, mga kapatid, na kapag ang wicked ay namatay at napunta na sa Hades, doon sa patikim ng impyerno, doon sa lugar ng mga patay, doon sa Sheol, upang humarap sa paghuhukom. At ipapakita dito sa listahan ng talaan ng mga ginawa ng tao nung sila ay nabuhay pa. Pagkatapos nun, sila ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Very clear and very specific, ang mga taong haharap sa paghuhukom ay yung mga taong nakundina na papunta sa dagat-dagatang apoy. Yung mga taong namuhay sa kasalanan, tinanggihan ng napakaraming pagkakataon ang Diyos para manumbalik sila. Ngunit dito sa paghuhukom, dahil ang mga panauhin dito ay hindi magiging masaya, kasi pagkatapos ng Great White Throne Judgment, the final judgment, ito po yung tinutukoy ng Revelation. Dalawang klase po ang judgment na magaganap. Yung Bema Judgment para sa mga mananampalataya, crowning, rewarding. Pero sa lahat ng mga nakundina, sa lahat ng papunta sa dagat-dagatang apoy, the Great White Throne Judgment, ito yung final. Wala nang magaganap na judgment pagkatapos nito. Dito nakatala yung mga ginawa ng tao. Lihim man o hayagan sa tao, wala pong nalilingid sa Diyos. Ginawa mo sa dilim, ipapakita ng Diyos sa liwanag. Haharap tayo sa araw ng paghuhukom ng Panginoon. At ang lahat na nakundina papunta sa dagat-dagatang apoy ay mahihiya dahil ma-expose dito ang lahat ng ginawa nilang kasalanan. According to the Bible, hindi na po kasama dito yung mga nakipagkaisa sa Panginoong Hesukristo. Yung mga tumalikod sa paggawa ng kasalanan, namuhay na merong kabanalan. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, kaya ngayon hindi na hahatulan ng kaparusahan ng mga na kay Kristo Jesus, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Pangalawa ay yung aklat ng buhay na walang hanggan, listahan ng mga pangalang binigyan ng buhay na walang hanggan, mga papunta sa langit. Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 15, at ang sino mang hindi nakasulat
Ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Kapag hindi nasumpungan ang iyong pangalan dito sa aklat ng buhay na walang hanggan o sa talaan ng buhay na walang hanggan, ito ay papunta sa dagat-dagatang apoy. Ikaw ay mapupunta doon sa everlasting fire, everlasting torment, everlasting sorrow, sa lake of fire, sa hell. Dito papunta ang mga taong hindi nasumpungan ng pangalan sa aklat na ito, sa talaan ng mga listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Merong misconception sa pag-aaral pagdating po sa mga makukundena at sa mga naligtas. Dahil ang sabi dito, ang lahat ng mga nakipagkaisa sa Panginoong Kristo ay hindi na magkakaroon ng paghuhukom o makakasama sa hatol ng Diyos. So kapag tinanggap lang natin si Jesus, nagsorry lang tayo, tapos gumawa na ng kasalanan, pwede na. Ito yung sinasabi ng Bible na napakahalaga. It's very clear. Marami po ang tumatawag sa Panginoon, pero marami po na kahit tumatawag sila sa Panginoon ay hindi sila namumuhay ng may kabanalan. Ano yun? Mga carnal Christians. Ang sabi ng Mateo chapter 7 verse 22 hanggang 24, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan nyo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakakilala, magsilayo kayo sa akin kayong mga nagawa o manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Isa po yan sa pinaka nakakatakot na bersikulo na maririnig mo sa Biblia sa pag-aakalang ikaw ay nagpapalaya sa pangalan ng Panginoong Kristo o gumagawa ng himala, pero hindi pala nakalagay ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Why? Kasi namumuhay ka sa pagiging karnal. Nakalagay nawa ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay na walang hanggan. Hindi natin mautusan ng Diyos na, Lord, sulat niyo po yung aking pangalan sa aklat ng buhay. Pero gumagawa ka naman ng mali. Hindi ka pa tumatalikod sa pagkakasala. Gumagawa ka pa ng mga lihim na kasalanan kahit Kristiyano ka na. Kahit Kristiyano ka na, marami kang ginagawang mga bagay na alam mong mali, pero nagpapatuloy ka pa rin. O kaya naman ikaw ay baguhang Kristiyano. O ngayon mo lang napakinggan yung salita ng Diyos na ito at tinanggihan mo pa rin. Hindi tayo malalagay sa aklat ng buhay na walang hanggan sa ating mga good works, sa ating mga ginawa para sa Diyos. Tanging ang Diyos ang umabot sa atin. Tanging ang kanyang habag, ang kanyang grace, ang nagbigay sa atin ng kakayahan para maligtas. Inabot tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya. It's very serious kasi kinailangan magkatawang tao ng immortal na Diyos dahil sobrang seryoso na ang tao ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. But by the grace of God, we are saved. Yung grace ng Diyos ang nagtutulak sa atin ngayon upang makatalikod sa pamumuhay na makasalanan. Kapatid, darating yung araw na ito, yung paghuhukom ng Panginoon. I hope na you are ready at na-share mo yung gospel, na-share mo yung salvation ng Panginoon. Ano yung decision mo ngayon? Mailagay ka doon sa buhay na walang hanggan, sa aklat ng buhay na walang hanggan, o doon ka mailagay sa talaan na mapupunta sa dagat-dagatang apoy. It's your decision now. Maraming tumatalikod ng mga mananampalataya sa huling panahon. Pero gusto kong i-remind kayo na mayroong book of remembrance na nakatala sa lahat ng ginawa natin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit ang ating mga pagluha, mga sakripisyo para sa ikararangal ng pangalan ng Panginoon, nakatala dito, kapatid. Gusto kong mapakinggan mong mabuti ito. At gusto kong
ma-encourage at ma-enlighten ka kung ikaw man ay dumadaan sa matinding pagsubok sa paglilingkod. Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, and book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed His name. Merong aklat ng pag-alala. Hindi makakalimutin ng Panginoon, pero para lang ipakita sa'yo, para lang i-remind sa'yo na lahat ng ginagawa mo para sa Diyos ay recorded sa langit. At ipapakita sa'yo ng Panginoon yan pag tayo ay napunta na doon sa buhay na walang hanggan. Even our tears is recorded. Psalms chapter 56 verse 8, "You've kept track of all my wandering and my weeping. You've stored my many tears in your bottle. Not one will be lost, for they are all recorded in your book of remembrance." It's a reminder and encouragement if you are servant of God or unbeliever na curious sa paglapit sa Panginoon. Be filled with the Holy Spirit. Be transformed while listening. I want you to share this message upang mapalaganap ang salita ng Diyos bago ang kanyang pagdating. Dahil ito magaganap at gigimbal sa bawat tao. Ang 5 korona na ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga mananampalataya. Kumanda ka kasi ito ang magaganap. Pangalawang Timoteo 4:8, "Kaya nga ang Diyos ay naglaan para sa akin sa itaas ng isang gantimpalang putong ng katwiran. Now, the prize awaits me, the crown of righteousness." Ang Panginoon na siyang matuwid na tagahatol ang magbibigay sa akin nito sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin kundi sa Kanya at sa mga nagmamahal sa Kanyang pagpapakita. Ito yung putong ng katwiran. Ibibigay ito sa mga naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Maraming hindi po naniniwala, even rapture, second coming of Jesus Christ. Pero ito yung totoo. Sa lahat na naghihintay sa pagdating ng Panginoon, merong nakaabang para sa kanila na putong ng katwiran. Kagaya ng mga taong humarap sa pagtanggi sa paggawa ng kasalanan, hindi ka nagpadala sa tukso ng sanlibutan. Sa mga makamundong pagnanasa, hindi ginastify ang mga mali. Nanatiling inuuna ang katwiran ng Diyos sapagkat ito ang pangako ng Panginoon. Tinilikuran mo ang mga mali at mga gawing nakagisnan na hindi kalooban ng Panginoon. Hindi natin magagawa ang mga bagay nito pagkos tayo ay sasamahan ng banal na Espiritu if we are humbly and acknowledge the power of the Holy Spirit. Alam mo kasi nakaharap ka sa hukuman ng Diyos. Alam mo na merong Diyos na hahatol na hindi nasusuhulan, hindi nababayaran. Merong husgado ang Panginoon na matuwid na hahatol sa lahat ng bagay. Hinintay mo ang pagbabalik ng Panginoon, kaya kakaroon ka ng putong ng katwiran. Hindi lang to basta recognition at graduation na nakikita natin dito sa mundo. Ito ay malawakang pagpapakita sa lahat ng naglingkod. Ito ang kanyang pangako, putong ng katwiran. Ito ay isang korona na hindi nasisira, the incorruptible crown. 1 Corinthians chapter 9 verse 25, ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang magkamit sila ng putong na nasisira, ngunit tayo ay putong na hindi nasisira. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible crown. Hayaan mo pakinggan to, at habang pinapakinggan mo, kumilos sa iyo ang Panginoon kung isa ka sa mga lingkod ng Diyos na mga nagpagal na nagtiis, nagpigil sa sarili, marami ang pinagpatawad at binigay sa Diyos. Mga bagay na mahirap bitawan pero alang-alang sa Diyos at sa kalooban ng Panginoon. Nagpigil kung ano ang gusto at nasunod ang kalooban ng Panginoon. Hindi birong magsakripisyo, hindi birong magpatawad. Pero dahil sa ibinigay mo sa Panginoon ito at pinagkatiwala mo sa Diyos, meron naghihintay sa iyo in many obstacles sa lahat ng nangyari sa buhay mo, sa journey at sa paglilingkod mo. Nagpatuloy, nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Like an athlete, they discipline themselves. As a Christians, we take the Word of God to correct us and discipline us. Hindi nito matatawaran ng kaligayahan naghihintay sa langit kung paano ang mga atleta ay sabik sa tropeyo, sa medalya,
higit pa dito ang maghihintay sa mga taong nagtitiis at gumaganap sa kalooban ng Panginoon. Ang koronang hindi nasisira na igagawad sa mga lingkod ng Panginoon. Can you imagine? Lahat ng atleta dito sa mundo gusto ng gold medal, gold trophy, recognition, even respect, at maraming benefit kapag ikaw ay nanalo sa isang kompetisyon sa larangan na kahit ano pong sports dito sa mundo. Take note of this. Kahit hindi ka magaling, pero sinasamahan ka ng Diyos, ipinapangaral mo ang salita ng Diyos, namumuhay ka sa katwiran, sa mundo na hindi ka mapapansin kung hindi ka tanyag, sa mundo na hindi ka acknowledge kung wala kang pera at walang sinabi ang pangalan mo. Pero sa harapan ng Diyos, kung ikaw ay nagtitiis, dinidisiplina ang sarili, lumalakad sa kalooban ng Diyos, higit pa sa medalyang merong sa mundong ito ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung ang medalya at tropeyo ay nasisira sa mundong ito, kinakalawang at hindi totoong ginto, pagdating sa langit, merong koronang hindi nasisira, the incorruptible crown. Buhay ang nilalaan bilang isang atleta. Buhay ang nilalaan para makamit ang medalya o ang tropeyo. Pero sa paglilingkod sa Diyos, hindi lang basta oras, panahon. Buhay din ang binubuhos. Buhay ang binibigay mo sa Panginoon, bibigay din sa iyo ng Panginoon ang gantimpalang nagmumula sa kanyang kaligayahan. Higit pa to sa ating iniisip, sa ganda inilaan ng Diyos para sa iyo. What the promise of God na naghihintay sa lahat na nagtitiis at nagtsatsaga habang nagpapatuloy sa Panginoon. Kahit maraming obstacles, kahit maraming mga failures, hindi magandang nakaraan, nagpapatuloy sa Panginoon at dinidisiplina yung sarili upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Nagagawa ang mga bagay na ito dahil sa kakayahan ng Panginoon na iginagawad sa kanyang mga mananampalataya. If we are totally surrender sa Panginoon, merong nakaabang sa atin na gantimpala. Ito ang korona na ibibigay sa mga mananampalataya. James chapter 1 verse 12. Blessed is the man that endures temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Nagtiis ng may pagtsatsaga sa mga pinagdadaanan habang naglilingkod sa Panginoon, nagpagal at hindi tumalikod sa Panginoon sa pananampalataya, kahit na may pagsubok at persecutions, hindi pinili ang tukso, bagkos lumayo sa tukso. Pinili na manindigan sa pananampalataya sa Panginoon at hindi tumalikod sa Diyos. Sa harapan ng maraming tao, kahit pa kamatayan ang naghihintay sa Kanya, mga nagbuwis ng buhay para sa Ebanghelyo, mga nagtalaga ng buhay para sa kaharian ng Diyos, hindi tumalikod sa hirap, sa dusa, sa kawalan, sa kahubaran, nagpatuloy kahit may pinagdadaanan, na natiling tapat hanggang wakas, ipinalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang buhay. Mga naglaan ng buhay sa Panginoon, itinaya kahit sa bingit ng kamatayan at hindi pinagpalit ang pananampalataya sa Panginoon. Ito yung mga taong mga inalimura dahil sa paglilingkod sa Diyos for Christ's name's sake, pero hindi pa rin tinalikuran ang pananampalataya sa Panginoon. Mga nagtaya, naglaan ng buhay sa Panginoon kahit pa bawian sila ng buhay para lang sa Ebanghelyo, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi alintana sa kanila kahit ang kamatayan. Marami ngayon ng mga Kristiyano, wala lang masaing, wala lang mabili na ganito, tatalikod na sa Panginoon. Katiting lang na pagsubok o problema, tumatalikod sa Panginoon. Pero sa lahat nagpapagal, nagtitiis, bubuwis ng buhay, even temptation ay tinatalikuran, lumalayo, doon nakahintay sa kanila. Tatanggap siya ng crown of life. Ito ang korona para sa mga mananampalataya na naglilingkod at merong kawan. The crown of glory. Yung mga lingkod ng Diyos nagpapangaral ng salita ng Diyos, especially may mga kawan, may mga tupa. Nagtiis na mangaral kahit walang kapalit na pera. Naglingkod sa Diyos at inilaan at inilagaan ang kawan ng Diyos. Mga ebanghelista na hindi lang basta naghahayag ng salita ng Diyos, kundi pinagmamalasakitan ng mga kaluluwa, pinapanalangin, inaasikaso, inalalapit ng merong katyagaan papalapit sa Panginoon. Mga pastol, mga apostol, mga propeta, ebanghelista, mga guro, mga ministeryo, mga misyonaryo, and every person carrying out the Great Commission, tatanggap sila ng crown of glory. 1 Peter chapter 5 verse 2 hanggang 4. Ipinamamanhik kong pangalagaan nyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Pangasiwaan nyo sila, hindi dahil sa napipilitan kayo kundi kusang loob, hindi dahil sa kasakiman, sa pagkamkam,
ng salapi at masasamang paraan kundi sa paghangad na makapaglingkod at hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan kundi bilang huwaran sa inyong kawan sa pagparito ng Pangulong Pastol at tanggap kayo ng hindi nasisirang putong ng kalwal hatian. Dito nyo maunawaan mga kapatid, bakit may naglilingkod sa Diyos, tinatalikuran ng pangarap, kahit ang pagkita ng pera, masunod lang ang kalooban ng Panginoon. Hindi lahat tinawag sa paglilingkod at hindi lahat tinawag maging pastor. Hindi lahat tinawag maghayag ng salita ng Diyos. Hindi dahil sa may makukuha ka, kundi ito ang panawagan sa iyo ng Panginoon. Sa mga naglaan ng buhay para ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo, nag-alaga ng kawan, may mga simbahan, maraming tumatalikod na pastor, taon-taon dahil sa hirap ng buhay. Maraming tumatalikod dahil sa kawalan at kahubaran. Ang mga pinagdadaanan ng bawat simbahan, persecutions, mocking, accusations, sa pagkamkam sa salapi sa simbahan. Pero sa lahat ng totoo na nagmi-ministeryo sa Panginoon, sa mga nag-alay ng buhay para sa Diyos, paglingkod sa Diyos at makapaglingkod sa community, sa tao, sa mga hindi pa nakakilala, nangangaral sa street, sa bundok, bukiran, ito ay panawagan, ito ay ministeryo. Ito ay walang hinihinging kapalit, pero nakaabang sa inyo ang Panginoon. Nakaabang sa bawat mananampalatayang naglaan ng buhay para sa Diyos at para sa mga kawan. Sila ay tatanggap ng putong ng kalwal hatian. Sasalubungin ng Diyos ng merong galak at tuwa sa mukha ng ating Panginoon. Well done, my child, good and faithful servant. Enter to the joy of your master. Ikaw ay nagtapat sa maliit, ikaw ay papamahalaan ng mas marami. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Napakasarap lang pakinggan ito, mga pangako ng Panginoon. Hindi lang tayo iiyak dahil sa paghihirap at matinding karamdaman. Pagdating sa harapan ng Panginoon, pag tayo ay nagkita-kita na sa harapan ng ating Panginoong Hesus, sa punong pari, sa dakilang pastol, pupunasan niya mismo yung luha natin. Hindi yung luha ng hirap, luha yon ng kagalakan. Dahil ito ang huling korona ang igagawad sa mga mananampalataya, the crown of rejoicing. 1 Thessalonians 2 verse 19, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ito ay korona para sa lahat ng mga pinabanal ng Panginoon. Every saved person, lahat ng mga naligtas, mga tinanggap ang Panginoong Jesucristo, mga naniwala sa ginawa ng Diyos, mga nanumbalik at hindi nahuli ang lahat, tatanggap ng putong ng kagalakan. Yung hindi ka naiiyak dahil sa sakit, sa karamdaman, sa hirap, kundi mapapaiyak ka na habang sinusuot sa iyo ang kagalakang galing sa Diyos at sasalubungin ng Panginoon nasa presensya ng ating Diyos. Kahit mga unang nanampalataya sa Diyos bago ang Panginoong Jesucristo na magkatawang tao, lahat po tayo mga kapatid may nilaan ng Diyos para sa atin. Ngayon mamimili ka kung sino ang paglilingkuran natin, Panginoon o ang kalaban ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo? Upang tayo ay maligtas at mapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, kahit sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi mo ikakatakot ang kamatayan kasi ito ay simula pa lang para salubungin ang Panginoon. Kung maraming pagdurusa dito sa lupa, dito sa mundo, kung maraming sakit, karamdaman, kayo mag-alala mga kapatid, blessed is our hope, ating Panginoong Jesucristo. I hope na kumikilos sa iyo ang banal na Espiritu habang pinapakinggan ang mga mensaheng ito. Gusto kong i-share mo ito sa iyong mga kakilala, even sa iyong wall, sa mo man napapanood ito. Lungon ka ng Panginoon. Gusto kong magpasalamat sa iyo nakarating sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Kung meron kang tanong na hindi ko nasabi sa video po ito, let me know in the comment section. Follow kayo kung napapanood nyo po ito sa Facebook at TikTok. Subscribe po kayo kung napapanood nyo sa YouTube. God bless you mga kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.